Hello guys, magandang araw sa inyo. So welcome po ulit dito sa bike shop ng Bayan, Bike by Imus Cavite. So location ng shop dito sa tapat lang po kami ng Robinson's Place Imus, along ang Aguinaldo Highway. So for this video naman po, yan, sa mga nagtatanong kung meron pang stock na Kinesis TI-180. Yan, meron na ulit kami. Yan, ito yung pangatlong unit na dineliver dito. Yung unang unit kasi yan nasa akin. Yan, nabili ko. Ako yung unang bumili nito. Yung unang unit. Then yung pangalawa naman nung ano lang siguro mga May o April, pinang home credit installment. Yan. So ito yung pangatlo. Ito yung pangatlong unit, no. So yan, meron na ulit kaming bago stock ng Kinesis TI-180 na tingin ko ay pinakamagaan na XC Hardtail mountain bike frame. Yung timbang nito pagkatanda ko mga 1.62 o 1.64. Yan sa 27.5. Yan mismo. Yan mismo unit na to ay mga 1.62 o 1.64 kilograms. Then nag-aalaga lang ito from 8.9 to 6.5. Yan, from 8,900 to 6,500 pesos na lang, no. So mas mura pa ito kaysa dun sa Mountain Peak Everest na mga bagong models. Yan. So sa mga hindi pa nakapanood ng aking frame check dito, yan, i-frame check ulit natin. Yan, ito nga yung Kinesis TI-180 na XC Hardtail mountain bike frame. Nung una, hindi ko alam kung anong klaseng aluminum, pero yung nakita ko sa website nila, kasi meron website itong Kinesis, aluminum 6061. Then ito lang talaga yung kulay na available galing sa San Pedro, no. Yan din kasi yung kulay yung sa akin at saka dun sa pangalawang unit na nabenta before. Yan, then tapered yung head tube, tapos ito yung sa cable routing, no. Yung iba kasi, di ba, dito ang usual dito sa down tube. Pero ito sa may head tube. Yan. Pero hindi yung katulad dun sa Mountain Peak na bago na dito sa tuktok ng headset na dinadaan. Yan, ito yung yun naman dito sa Kinesis naman, dito naman dadaan sa may gitna ng head tube. So pakita natin kung ano itsura. Yan yung itsura kapag in-install na. Naka 1x to, kaya wala pang nakalagay dito na para pang FD. Yan. Kasi pwede to pang pwede to pang 2x o 1x yan. Yan ang itsura niyan kapag nalagay na yung cable, no. At saka yan, nakita niyo yan. Saan ba yan? Kasama yan sa mga inclusions. Yung yung pang takip to sa butas. Dito kasi wala pa, no. Yan, dito kasi wala pa. Yan, wala pa. Lahat yan nandito sa box. Yan, pati yung tapered headset ng FSA na silvering na tapered headset. So ito yun, no. Yan, ito yung tapered na FSA na tapered headset. Yan yung itsura niyan kapag naikabit na dito. Yan. Then yung mount ng pang battle cage saka sa battle tumbler, yan isa lang dito sa may down tube. Wala dito sa seat tube. Yan. Then yun nga, 27.5 lang ito. 27.5 na medium, size 17 inches yung seat tube. Then yung top tube length nito 570 mm o size 57 cm. Yan. Then ito, kaya walang pintura to para magkasya yung seat clamp. Speaking of seat clamp, nandito rin, kasama rin sa inclusions dito sa yung seat clamp dito sa Kinesis, no, nandito yan sa loob ng box. Yan, so yan, maraming inclusions pala yan, no. Then wala kasi ewan ko lang sa ibang ewan ko lang sa ibang shop, pero sa bike kasi medium lang ang available na 27.5 na size 17. Pero merong iba kasi sa online o kaya sa ibang bike shop sa Maynila, may nakita pa akong size small o size 15. Yan yung pinakamaliit. Yun yung pinakamagaan na timbang ko. 1.55 kg lang yun. Yung frame na yun na small. Ayan. Then ito, yan pang BSA threaded na bottom bracket shell. Ayan. Then pang 31.6 mm diameter na seat post. Yan, quick release yung dropout.
Then ang disc brake caliper mount naman yan ay post mount. Yan. Then ito, yung FD na gagamitin dito para sa side swing na FD. Yan Yan yung daanan yan dito. Kasi kailangan nito yung FD clamp type na side swing. Yan yung butas kung saan dadaan yung cable papunta dito sa FD na side swing nga. Yan, so ito yung itsura ng kabuuan ng frame lang. Then ito yung itsura kapag nabuo na buong bike, no. Yan, naka rigid MTB na may aero bar, tawag ko dyan ay time trial setup. Yan, so siguro mga magtatatlong buwan ko na ginamit ito. Yan, kasi personal review ko, no. Yan, sa frame na yan. Nagamit ko yan siguro mga March, kalagitnaan siguro ng March o first week of March 2026. Yan, 2 kalahating buwan. So far, satisfied naman ako sa performance. Wala pa naman ako nagiging problema sa frame na yan, no, na Kinesis TI-180. And syempre, yun nga, ang dagdag benefits sa akin, magaan. Sa mga nagamit kong aluminum, ito yung pinakamagaan na nagamit ko na aluminum frames. Pero syempre, mas mabigat to ng 300 grams kaysa dun sa MC Tremor ko dati. Syempre, carbon fiber yun. Syempre, pag carbon fiber, mas magaan kaysa dito sa aluminum, no? Then, ano pa? Ito pala, hindi ko nasama sa video dati, no? Yung chain ring na po pwede dito. Ito kasi, naka 4080. Yan, 4080 na direct mount na chainring. Kasi naka-direct mount tong crankset ko eh. Ito ay Goldix GX. Ito Goldix din na 4080. So, kung titingnan natin yung clearance dito. Yan. Ano ba? Ewan ko lang din lang. Hindi ko lang yung angle, no? Para makita ninyo. Meron niyang maliit na clearance. Pasensya na, madilim, no? Siguro mga mahigit 1mm lang. Pero nakapwesto kasi yung pinakamaliit dito. Ewan ko lang kung nakikita nyo, no? Nandito. So yung pinaka-tip ng chainring yan, nandito nakalagpas na to sa pinakamaliit na portion. Yan. So feeling ko kakaya pa to ng kaya pa to ng 50T o 50. Siguro 50T pa pwede. Feeling ko 50T po pwede dito sa frame na to. Pero kailangan talaga para kasya yung 50 dito, kailangan naka MTB yung crank kasi yung MTB crank mahaba yung spindle. Kasi kung maglalagay kayo ng road bike na crankset o kaya kahit yung gravel, no, gravel na crankset, yung spindle kasi nun maikli. Yan. So, tingnan natin kung yung spacer na nakalagay dito, no. Yan, may dalawang spacer sa drive side. Tapos may spindle spacer, yan, spindle spacer. Doon sa malapit sa crank arm, bali 3 spacer niyan. Then merong isang spacer doon sa non-drive. Yan yung settings niya, no, sa mga gusto bumili ng Kinesis na TI-180 na malaki yung chainring. Yan. Yan yung review ko, no, sa paggamit ng Kinesis na to na mahigit 2 buwan, no? 2.5 months siguro. Yan yung pag-review ko. So far, satisfied pa naman ako. Wala pa naman ako na-experience na problema. Tsaka siyempre pang aluminum, mas panatag ako sa carbon kasi nga yung MC Tremor ko after 4 years nag-crack na yung ilalim ng top down tube wala naman akong semplang. Never ako nagka-semplang dun Pero feeling ko yan, yung frame niya tatagal niya ng several years since na ako kasi hindi naman ako kumakarera na, retiro na ako. Nagka-time trial training lang ako sa Bermosa at yun nga, tsaka nag-long ride lang kapag may time ako. Yun lang. Yun, so ito nga, ulitin ko nga ulit. Itong Kinesis na to ay, yung Kinesis na TI-118 from 8,900 pesos to, 6,500 pesos ang discounted price. Yan. Sa mga gusto mag-avail itong frame na to na yung discounted, pwede po kami ng cash, GCash, bank transfer, Maya. Then sa credit card,
straight payment only, tsaka babalik yan sa regular price. Then sa installment naman, pwede naman sa Home Credit or Salmon Financing. So hanggang dito na lang. Yan yun yung aking initial review sa frame, at saka meron kami panibago sa mga naghahanap, no. Kaya guys, maraming salamat sa inyong panonood. Then don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Guys, maraming salamat sa inyo, and rise po sa inyo.